tao dito eh. Sapagkat lalong-lalo na kung alam nilang ikaw ay matagal na dyan sa profession na yan at kilalang kilala ka eh. Opo naman, oo. Mapagkakamalang ka na napakagaling mo. Depende sa mga taong kinakausap mo, di ba? Opo, oo. Ibig sabihin, naniniwala sila sa iyo. Eh. Nagkakaroon sila ng paniniwala na maaaring lahat ng naririnig nila, lalo na sa pagtalakay mo ng mga issues, nakakakuha sila ng mga batayang impormasyon na nakapagbibigay sila ng Siyempre iba yung kaalaman. Nagmumult yun sa isipan ng tao. Ngayon, pananagutan mo bilang angkor na huwag ka maging bias, ano? Ay, Kailangan kailangan objective ka para hindi mo mailigaw ang tao sa paniwala na dahil nga sa pagtatanong mo, akala mo yung taong pinararatangan mo, akala mo'y ganon. tama. Kapag hindi ka objective, pag hindi ka nasa gitna, hindi ka dapat nandun eh. Sa akin lang. Sa akin lang. Kasi ang responsibilidad mo, napakalaki. Kumbaga, public property ka na eh. Totoo. Naniniwala sa'yo, nakikinig sa'yo ang Figure tao. na yun eh. Tama. Kasi kung sino-sino lang halimbawa, biglang gumawa ng programa si Saito. Di ba? Opo, oo. Palagay ko, hindi naman magagalit sa atin si Saito. Baka walang makinig kay Saito eh. Mga tatlo siguro nakikinig. Pero sila, halos pag nakitang ganyan, nakikita mo talagang May makakapag-influence. mga followers po talaga. May yan. followers sila. Opo. Kaya kailangan maging objective ka o kaya ipakita mo na pwede kang maging independent-minded. Yun ang tungkulin mo. Sa ganung paraan, ang tao makikinabang. Opo. Pero halimbawa, kunwari si Nelson, congressman. Bakit naman si Nelson nilagay sa Sa isang committee. sa Committee on Sports? Ano naman alam na yung mga ganon? Bakit mo? May side comment pa. Bakit mo naman miminosin naman ang kakayanan? Ba't kilala mo ba si Nelson, si Congressman Nelson? Hindi mo ang kilala eh. Di ba? Maaaring kilala niya sa pangalan, pero yung Oo. katanungan, kakayahan niya, baka hindi niya alam. Oo, tingnan mo yung balat ni Nelson. Hindi man maputi ka niya. Bakit nilagay mo sa sports? Okay sana, Sen, kung talagang tinitingnan lang yung qualification. Pero kung may mga nauna pang pangyayari, ang tanong ay, paano nanalo yung taong yan? Yun na nga eh. Sa umpisa pa lang, hindi mo na napakita na ikaw ay may kakayahang maging objective. Yung walang personalan, doon ka kikilalanin ng tao eh. Opo. Doon nila makikita na meron silang pakikinabangan sa bahagi ng iyong palatuntunan. Pero ang timano na ipakita mo, na bias ka sa tao na yon, Pinipersonal mo na kagad. pinipersonal mo agad, paano mo pa siya mapapaniwala na yung pagtalakay mo sa isang issue na yan Ay, objective. ay objective? Hindi na. Wala na. Wala na eh. Opo. Oo. Ang problema ko doon, gumagamit siya ng ibang tao. Baka iniisip niya, magsalita ng hindi maganda, yung ini-interview niya, doon sa mga pinatutungkulan niya, Sen, may ganun eh. Leading questions. So, Kung mapapansin mo naman, oo. yung anchor na yon kahit minsan, Okay, oo. di man lang niya ako tinawag sa programa niya. Kung sino-sino na lang, hindi ko naman minamaliit yung mga taong nakausap niya na paulit-ulit na eh. Siguro yung mga iba, 10 beses niya nang nakapanayam. Pero ako ni mismo. Ako nakikita ko, anino ko lang, natatakot na yun eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pero dito sa ating palatuntunan, nakikita naman nila na gitna tayo. Pag tumalakay tayo ng isang subject matter, wala tayong Kabilang tayo sinisino. nilalatag natin. Opo. Hindi, wala tayong basta pinasasama lang. Pinakikita lang natin ang bawat punto. Para makita nila silang mamimili at the end of the day, Nelson, Opo. ay sila yung At maaaring tama kayo. sila yung maaaring magporma ng sariling opinion kung alin yung mas tama. Totoo. Yung ito o yung ganyan. Yan naman talaga obligasyon ng media, di ba? Sa ating profesyon ang trabaho din maglatag ng magkailang panig. Kaya nga, tuwan-tuwa ako at mabuti nasabi niyo yan eh. Opo. Naisip ko tuloy. Hindi ba ako nahirang nasa Blue Ribbon Committee? Opo. Talagang marami nagsisay. Yung lang text na tinanggap ko Aba, sabi nga, congratulatory, oh.
yan talaga ang bagay. Napakarami ng gano'n, ano? Opo. Yan po ang inaasahan namin. Talagang palagay po namin marami pong talagang maitutuwid na mga ganapan, lalo na po yung mga katiwalian. Kami po yung masaya. Marami ito, Jen. Totoo po. Alam mo, ang aking problema ngayon kung paano ko sasagutin ng mga text messages. Nasagot ko na yung 400 kaninang madaling araw. Meron na naman 300 na dumating. Walang katapusan na pagsagot ng mga text messages. Kaya nga tataka ko po. Nabanggit ko. Kaya nga tataka ko bukod tangisan yung angkor na binabanggit ko. Talagang hindi niyo matanggap. Sa halip na tignan muna yung trabaho ninyo, performance niyo. Kaya nga nung binanggit ni Nelson, natuwa ako, naalala ko tuloy. Wala silang pupuntahan ngayon eh. Okay. Eh dinahirang akong Blue Ribbon. Naalala mo yung dalawang malapad na dyaryo? Opo. Tuwan-tuwa ako eh. Nung umagang gano'n, kasi yung mga dyaryo, nilalagay nila sa, meron kaming labisita doon sa labas, doon nakalatag yun. Yung dalawang dyaryo na yun, yun ang una kong makikita pag lumabas ako sa umaga. Akalain mo for the first time, eh? Headline ako. Nilagay po. Hindi ako makapaniwala, Jen. Siya, hindi totoo ito. Ako lang mag-isa natatawa ako. Akalain mo, hindi na rin nila nakuha na baliktarin ang mga pangyayari. O kaya, Hindi mo lamang pagitin ang pangalan niyo. hindi ba nung una tayo nagtatalo rito at pinag-uusapan kung kinakailangang sikilin nila yung katotohanan. Yung muna natin pinag-uusapan. Ngayon, yung dalawang dyaryo, walang magawasan. Pati litrato ko dyan nandun. Alam mo ginawa ni Mrs. Jen? Dahil siguro, pinag-uusapan din na ginupit niya yung buong at talagang nilagay niya sa kanyang Pakipalaminate ko ni Ma'am Edna po. for the first time. Opo. At for the first time, ay ire-report kayo ni Mayan Corvera. Kasi hindi kayo nire-report dito eh. Ito yung reaction doon sa nagtanong Sen. Nagtanong kasi, bakit kasi